Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng special session ng Kongreso. Sanksyon ng China laban kay DND Secretary Gubo Teodoro, kinondena. Non-tax revenue nais imungkahi sa Senado kaysa sa dagdag na buwis bilang pagkukunan ng kita. Seguridad sa Baho de Masinloc, panawagan laban sa China. Aasingil sa kuryente ngayong Hunyo, ipinatupad ng Meralco. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang pinatawag ang special session sa Kongreso sa Miyerkules, June 17. Sa special session sa dalawang kapulungan, tatalakayin ang mga priority legislative measures, bilang na ang National Center for Geriatric Health, amendment to the government assistance to students and teachers in private education, assistance to individuals in crisis situation, at ilang pang mahalagang panukalang batas. Kasama rin sa pag-uusapan ang mga special session, ang pag-aksyon sa ilang appointment sa gabinete, military at foreign service. Samantala, nagbigay ng tugon dito ang miyembro ng Senado sa pamamagitan ni Senador Miguel Zubiri. Sa payag ni Senator Majority Leader Zubiri, handa ang Senado na tumugon sa pagpapatawag ng Pangulo para sa isang special session. Aniya, ang Senado ay handa para magtrabaho at ang agenda ay malinaw at kailangan ng mabilis na aksyon dahil ito ay makakatulong sa mga mamamayan. Aniya, walang drama, walang delay at walang dahilan para hindi magtrabaho. Samantala, si House Speaker Faustino Tita III naglabas na rin ng pahayag na nakahanda na ang mababang kapulungan sa pagtawag ng Pangulo na special session. Ayon pa kay Di, handa ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado at sa Ekotibo para matugunan ang mga importanteng panukalang batas na makakatulong sa pangangailangan ng sambayanan. Sa ibang balita, suportado ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Defense Secretary Gilbert Gubo Teodoro Jr. matapos siyang patawan ng sanction ng China dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay ng West Philippine Sea. Tunghayan ang buong detalye sa ulat na ito. Kamakailang ipinagbawal ng China kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya ang pagpasok sa bansa at pakikipagtransaksyon sa Chinese entities. Samantala, kinondena ni Alyansa ng Bantay, Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia ang hakbang ng China laban kay Teodoro. Ayon pa kay Goytia, hindi dapat humadlang ang mga opisyal na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Nagbabala rin siya sa umano'y unti-unting panghihimasok ng China sa Baho de Masinloc dahil sa presensya ng isang lumulutang na istruktura sa nasabing lugar. Giit pa niya, bawat pinalalampas na paglabag ay maaaring magbukas ng mas malawak na panghihimasok sa hinaharap. Dito nananawagan naman si Goytia ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines o AFP West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakabatay umano sa international law at 2016 Arbitral Award ang mga naging pahayag ng kalihim. Giit pa ng AFP, pagtatangka umano ang sanksyon na patahimikin ang mga kumukontra sa mga kilos ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kanya ring inihayag na hindi lamang ang kalihim ang punterya, kundi maging ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan. Tiniyak naman ng AFP na magpapatuloy ang kanilang maritime at aerial patrols sa West Philippine Sea. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Para sa ating hulat panahon, kasalukuyang umiiral ang easterlies sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao na nagdudulot ng mainit at maalinsangang hangin. Bagamat nasa panahon pa rin ng tag-ulan, kasalukuyang nararanasan ang monsoon break o walang direktang epekto ng habagat sa buong bansa. Kaya't inaasahan na mas kakaunti ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngunit asahan pa rin ang biglaang malakas na pagbuhos ng ulan dulot naman ng localized thunderstorm. Susunod sa News Force. Seguridad sa Baho de Masinloc, panawagan laban sa China. Non-tax revenue, nais imungkahi sa Senado kaysa sa dagdag na buwis bilang pagkukunan ng kita. Taas singil sa kuryente ngayong Hunyo, ipinatupad ng Meralco. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.